Na ng GMA Dagupan. Ivan, hindi nakaranas ng pag-ulan sa magdamag dito sa Pangasinan pero nakaalerto pa rin ang PDRRMC. Mabilis kasing bahain ang ilang lugar gaya ng Dagupan City at Calasiao, Pangasinan. Nakahanda na rin ang mga evacuation centers at relief goods kung kakailanganing ilikas ang ilang residente. Wala pang 2 oras ng pag-ulan kahapon ng hapon, ganito nakataas ang naranasang baha sa Tapuac District, Dagupan City. Nataon pang uwian ng mga estudyante kaya karamihan sa mga ito sa waiting shed na nagsiksikan para hindi mabasa. Pero ang ilan nilusong na ang baha para lang makauwi. Hinubad na lang ng ilan ang kanilang mga sapatos at nagyapak. Kamusta yung pag-uwi ngayon? Mahirap po kasi po baha. Oo, anong ginawa mo sa sapatos mo? Nilagay ko na lang po sa bag. Wala kang bagong sinelas? Meron po. Hindi naman alintana ng ilan ang sakit na maaaring makuha mula sa baha. Kinakabahan ka ba na mag-aalipunga? Hindi naman po, sanay na po. Sanay ka na mag-aalipunga? Opo. Anong ginagawa mong gamot? Gamot po, pinapacheck up. Nagdulot din ng matinding traffic sa lugar ang pagbaha. Matapos naman ang ulan, naabutan namin si Mang Carlo na nagwawalis ng tubig sa kanyang kantina. Agad daw kasi itong pinasok ng tubig. Ibig sabihin nito, lugi ang kanyang negosyo dahil walang papasok na customer. Kaso hindi na makakuha, kaya dapat yan walang barado yung walang drainage pala. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan ng GMA News Team sa Department of Public Works and Highways ukol sa pagsasagawa ng drainage sa lugar. Hindi pa rin humuhupa ang tubig baha sa ilang lugar dito nga sa Banawang, Calasiao. Abot tuhod pa rin ang level ng tubig baha. Bukod kasi sa ulan kahapon, nakadagdag pa ang kawalan ng maayos na drainage system. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jet Arceliana. Samantala, balik muna tayo kay Igan. Salamat, Ivan. Kinuwento naman sa GMA News ng ilang nakaligtas na pasahero na lumubog na MV Josil 2 ang kanilang mapait na sinapit sa karagatan. Darito ang report ni Emil Sumangil. Sa lakas ng mga alon, bigo nang makalapit sa mismong Tent Island ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard para sana maghanap muli ng mga nakaligtas pang pasahero sa lumubog na MV Josil 2. Pero sa dagat pa lang, sinalubong na sila ng lumulutang na bangkay ng tao na agad na-recover ng Coast Guard para kilalanin sa kanilang headquarters. Umabot na sa 8 ang tiyak na patay. Hindi kalayuan mula rito, may namataan namang lumulutang na patay na kalabaw na pinaniniwala ang isa sa higit-6 na sakay ng lumubog na barko. Sa Northern Palawan Hospital, 6 na lang sa mahigit 50 nakaligtas ang nananatiling naka-confine. Dito ay kinuwento nila sa akin ang mapait na karanasang hindi raw mawawaglit sa kanilang isipan. Mga 9 o'clock yun, gabi. Tapos medyo namatay yung mag-ina. Yun na, nasadsad na kami sa Bangura. Saka yung ang bato tumama na yun sa Jose. Kaya pumasok na lahat ang tubig. Kaya nagpanik na lahat ng mga tao. Nung tumalo na po kami, basta pag nung tumaas, kami na, palutang kami, panalangin. Pag bumaba kami, panalangin pa rin na makaligtas lang. Yun nga po sa awa ng Diyos, nakaligtas kami. Parang pumasok na yung tubig, butas na siguro ang butas na yung bato na yun. Tapos yun, na ang mga tao, na kami maghanap ng kung paano kayo maligtas. Kanya-kanyang hanap na ng life jacket. Si Norma, napaluwasan ng Maynila para mamasukan pero hindi na raw tutuloy. Tumalo na po sila, tumalo na din po ako. Marunong ka ba lumangoy? Hindi po. Ay, paano mo nailigtas? Sa araw lang po, nagano yung alon, tapos kumapit po ako sa bato. Nakaligtas din ang 84 anyos na si Lola Crisanta Ismani kahit hirap maglakad na ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Sabi ko, hindi ako marunong maglangoy, hindi ako tatalon. Sabi ni Gingging, talo na Lula, talo na. Sabi niya, di, tiniklod ako ng kasama namin na babae. Ayun, nakatalon ako. Yun, doon na, hindi ko na alam. Sa isla kung saan siya pinadpad, nakita niya muli ang nawalay na apo. Pero ang 21 kalabaw na ibebenta sana nila sa Maynila, hindi naging mapalad tulad nila. Kung pwede lang mabayaran nila kami. Dahil yung mga hayop na yan, nakargada namin. May mga utang din kami dyan na pinamili namin sa mga hayop na yan na ginakarga namin. Para sa Unang Balita, Emil Sumangil, reporting.
Naglabas po ng show cause order ang Marina para sa may-ari ng lumubog na MV Josil 2. Binigyan ng may-ari ng barko ng 72 oras para ipaliwanag kung bakit hindi dapat bawiin ang prangkisa nito. Nais ding malaman ng Marina kung bakit kulang ang pangalan sa listahan ng mga pasahero. Nag-issue na rin po ng notice to Mariner ang Coast Guard para pagbawalan munang pumalaot ang mga mangingisda. Ang malalaking sasakyang pandagat naman, pinapayagan pa ring maglayag. Arestado ang isang lalaki matapos ang ireklamo ng isang minor de edad ng pangahalay. Nagkakilala umano ang dalawa sa text pero itinanggi ng suspect na hinalay niya ang biktima. Ang report mula kay Marisol Abdurrahman. Nakakulong na pero todo tanggi pa rin ang 22 anyos sa si Roberto Dulay sa hinaharap niyang reklamong panggagahasa at abduction of minor. Ayon sa sinumpaang salaysay ng 15 anyos na biktima mula sa Tondo, Maynila, sa text sila nagkakilala ni Dulay. Lunes nang magkita sila matapos ang isang buwang pagiging textmate. Ito sa pagkikita nila, akala na itong biktima natin magkikita lang sila. Isinakay kaagad siya sa jeep na itong suspect at dinala sa May Kawayan, Bulacan. Ayon pa sa salaysay, sa isang damuhan raw sa May Kawayan unang hinalay ang biktima. Pagkatapos ay sa isang bahay na tila sa suspect daw. Kinabukasan, paghatid sa dalagita sa kanilang bahay sa Tondo, agad nagsumbong ang biktima sa kanyang magulang. Tinawagan nila muli ang suspect at pinabalik sa kanilang bahay, kung saan nadakip siya ng mga nakaabang na opisyal ng barangay. Pang second time na to, pero naging girlfriend daw po niya yung isa. Pero giit ng suspect, hindi niya ginahasa ang dalagita. Hindi ko po siya pinilit. Umayag siya na gawin yun? Opo. Kasi mahal na mahal po namin isa't isa eh. Hindi ito ang unang pagkakataon na may mga napagsasamantalahan dahil sa pakikipag-textmate o di kaya pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng social networking site. Kaya payo ng mga otoridad, mag-iingat at huwag basta-basta maniniwala. Huwag na huwag silang sasama or makikipag-usap dun sa mga taong hindi nila kakilala. Atin laging gagabayan ng ating mga anak na minor, lalo na kung babae. Para sa unang balita, Marisol Abdurrahman, reporting. 13 anyos na binatilyo sa Cebu City arestado matapos umanong magnakaw ng motorsiklo. Pero depensa ng suspect, na-recruit lang daw siya ng isang carnapping group. Ang report mula kay Chona Carrion ng GMA Cebu. Sa presinto ang bagsak ng 13 taong gulang na batang ito matapos umanong magnakaw ng motorsiklo sa Cebu City. Ayon sa kwento ng biktima, nagpark daw siya sa isang ospital sa Cebu City. Pero pagbalik niya, wala na raw ang kanyang motorsiklo. So yan yung hanganin, i-park mo dito kaya na mo'y pasyente. Lao. Mata pa, niuli mi. Ikawat na rin. Oh, nuwa na. Ibuhok na mo kayo, pangita. Tanang pakinganan, wagit. Inireport ng biktima ang insidente. Agad nawang nagsagawa ng follow-up operations ang pulisya. Dito na nadakip ang minor de edad na suspect. Pero depensa ng minor de edad, na-recruit lang daw siya ng isang carnapping group na nag-ooperate sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kailan mo kabuo? Paano nga po sir? Ang uban sir, wala man rin naman sa Manila. Ha? Ang uban wala rin nasa Manila. Nilabi ka na. Pero sa grupo mo? Kailan mo kabuo sa inyong grupo? Paano mo yun? 58. Pick up nila. Ya inoon, wa man nunong mo anjod ni cooperate man jud. Nitugan nga ang motor tuas sa pagdako. Na-recover naman ang motorsiklo at naibalik sa biktima. Kasalukuyan pang nasa kustudiya ng pulisya ang suspect na nakatakdang dalhin sa DSWD. Congressman Manny Pacquiao agad daw tutugunan ang pangangailangan ng kanyang mga nasasakupang biktima ng flash flood sa Sarangani sa kanyang pag-uwi po bukas. Comedy King Dolphy patuloy na binabantayan sa ospital dahil sa pulmonya. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.